Wala man lang mga kababayan makumbinsi ng mensahe ni Sara sa Bonifacio Day. Yan nga po yung sinasabi natin. Hindi makita ng ating mga mamamayang Filipino ang sincerity sa mga mensahe ni Sara. Puro baliktad. Puro baliktad sa kanyang mga pinagagawa. At kung si Bonifacio buhay pa, baka sinugod siya ng tabak. Di ba? Mga kababayan, sugod mga kapatid! Yan siguro yung sigaw ni Bonifacio. Lunsubin ang OBP. Patalsikin ang inutil na Vice Presidente. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O ngayon, Bonifacio Day, may trillion peso march laban sa korupsyon. Ngayon, si Sara Duterte mga kababayan, may mensahe agad. Nauna pa sa ating Pangulo sa pagpaabot ng mensahe. Mabilis dumaldal siya, no? At least doon siya mabilis. Si Sara Duterte. Ayan, sabi ni Sara, gawin nating inspirasyon ang kanyang sakripisyo upang ipaglaban ang katarungan, pagkapantay-pantay at magandang kinabukasan ng Pilipinas. Mali natin ang Pilipinas. Kung buhay si Bonifacio, baka ang sigaw noon, mga kababayan, impeach Sara. Diba, mga kababayan? Baka kasama yon sa sumisigaw mga kababayan. May dalang itak. Impeach Sara, mga kababayan. Tapos sabi pa niya, mali natin ang Pilipinas. Yan ang mensahe, mga kababayan ng pro-China. O diba, mga kababayan? Kaya sabi ng mga netizens, balat kayo na muuka. Hindi nagustuhan mga kababayan yung mensahe ni Sara. Alam nilang plastic. Sabi ni Aldado, multi-personality in action. The cam side seems to be acting. Sabi ni Emmanuel Huerto, wow, parang tunay po sinasabi ninyo. Wala nang maniwala po sa mga mensahe ni Sara Duterte. Nasanay na sila mga kababayan kasi na ang mga mensahe ni Sara, puro baliktad. Ano ba po? Yan Sabi ni Showbisib Datiles sa Bueno para sa personal na interes ng PDP. Sabi ni Winca Moyco, bot-bot, marami na naman mabudol sa salitang ito, lalo na ang mga panatikong uto-uto. Sabi ni Javier Alexis, Best Actress goes to Inday Sayad. Sabi ni Indy Marie, ang sing, active na active ang mga recorded messages. Matik, mga kababayan, pag may ganito mga okasyon, matik ang mensahe po. May tagagawa kasi po. Tagabasa lang si Sara Duterte. Kaya most of her messages hindi umakma sa kanyang pagkatao. Kontra sa kanyang mga pinagagawa, ang kanyang mga pinagsasabi. Sabi ni Louie Jen, anong sakripisyo? Entitled at privilege? Sabi ni Mida Hernandez Katagina, buti pa nga kay Bonifacio, may katarungan, iwan ko ba sa iba dyan? Kung nagbibigay sila ng katarungan kasi may nakakulong, walang kasalanan kasi nga walang katarungan dahil mahirap sila. Sabi ni Raquel Agsunod, DepEd nga, di nagampanan, president pa kaya, nakakatawa. Sabi ni Mario Bayot, siya ang confidential fans queen, the most traveled BP in history. Wala man lang mga kababayan makumbinsi ng mensahe ni Sara sa Bonifacio Day. Yan nga po yung sinasabi natin. Hindi makita ng ating mga mamamayang Filipino ang sincerity sa mga mensahe ni Sara. Puro baliktad.
Puro baliktad sa kanyang mga pinagagawa. At kung si Bonifacio buhay pa, baka sinugod siya ng tabak. Di ba? Mga kababayan, sugod mga kapatid! Yan siguro yung sigaw ni Bonifacio. Lusubin ang OBP. Patalsikin ang inutil na Vice Presidente. Bagayan mga kababayan ang sigaw ni Bonifacio. But anyway, ngayon na Bonifacio Day, sinabayan po ng trillion peso march laban sa korupsyon. Na gusto nating i-remind yung ating mga mamamayang Filipino na itong korupsyon na itong sinasabi nila na gustong labanan, ang nangunguna nito sa paglaban yung ating Pangulo. Kaya lang ginugulo po nila. Nakikisakay lang po. They're just, using the issue on corruption para isulong din yung kanilang mga interest politikal. Ganyan ang ugali ng mga dating mga anti-Marcos forces, mga dilawan. In fact, ang sigaw nila, Marcos singilin. Nasabi natin, mali yung kanilang mali yung kanilang sinisigaw. Paano nila sisingilin yung ating Pangulo na yung ating Pangulo mismo yung naniningil? Di ba? Nangunguna sa paniningil sa mga kurakot. May mga nabawi na po kay Bryce Hernandez po, 3 luxury cars. Ibinalik ni Bryce Hernandez, Engineer Bryce Hernandez. Si Engineer Alcantara nagbalik kahapon ng 110 million. At sa susunod na mga araw, 200 million pa yung ibabalik mga kababayan ni Henry Alcantara. At yung kay Diskaya po, 3 mga luxury cars na po ang sinubasta. Nakalikom ng 38 million pesos. At yung 7 na nakalinya na hindi pa nabili mga kababayan, i-re-auction. So ganun kasinsiro yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At yung kayamanan po ni Saldico na freeze na po, pati yung mga air assets, yun mismo yung yung mismong in-announce ng ating Pangulong Bongbong Marcos 2 days ago. Yan po, mga kababayan, i-replay natin para magsilbing reminder sa ating mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay patuloy na aking pagre-report sa taong bayan tungkol sa mga development sa mga kaso hinggil sa mga flood control project na iskandalo. Ngayong araw, inutasan ko ang DOTR at saka yung CAAP na makipag-ugnayan sa mga kaibigan natin sa Malaysia at saka sa Singapore. Dahil ang mga pag-aari na helicopter at saka aeroplano ay mukhang doon tinatago ni Saldico. At nakarehistro po ito sa kanyang kumpanya na tinatawag na Misbis Aviation and Development Corporation. Ngunit nagkaroon na ng freeze order ang AMLAC, kaya lahat ng galaw at disposisyon ng mga aircraft na ito ay lalong-lalo na ngayon ay ipinagbabawal. Dahil kailangan natin ipalaman sa lahat ng mga pugante, hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan na tinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa batas. You cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Kaya kayo mga pugante, umuwi na kayo. Ang payo ko sa inyo, hindi na kayo turista. Hinahabol na kayo ng batas. At isa pang development po, ngayong araw din kinonfirma ng DOJ na si Henry Alcantara ay nagbalik na ng 110 million sa gobyerno at sa loob ng 2 linggo ay magbabalik pa ng 200 milyon. This government intends to bring back every peso, every asset, every person responsible and return it to the Filipino people. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. Yan ang gusto nating i-remind sa ating mga protesters. Mali ang inyong mga sinisigaw na Marcos panagutin. At yung iba, ang sigaw po Marcos resign. Pag nag-resign yung ating Pangulong Bongbong Marcos, na in which case malayo naman po, malabo na gawin yon ng ating Pangulo kasi may sinumpaan siya.
Ang beneficiary po si Sara Duterte. Si Sara Duterte, na atat mga kababayan, na umupo, hindi na makapaghintay. Si Sara Duterte mga kababayan, na napakaraming dapat na sagutin sa paggamit po ng pondo ng bayan. So sabi nga ng mga analyst, pag nangyari yon, you are just like jumping from the frying pan to the fire. Hindi ordinary fire, kundi hellfire. O di ba po, mga kababayan, yung ating Pangulo ang nangunguna sa paglaban sa korupsyon, pagkatapos sasabihin ninyo, isisigaw ninyo, Marcos singilin. Mali po ang inyong mga pinagsasasabi. Nakikisakay nga lang po kayo sa paglaban sa korupsyon. Ang ginagawa lang ninyo, puro lang kayo ingay, wala man kayo aksyon, lahat lang kayo daldal. By the way, mga kababayan, may mensahe na din para yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa Bonifacio Day. I-share ko po sa inyo. Ayan o. Tulad ni Gat Andres, pangalagaan natin ang ating dangal at manatiling puspos ng kadakilaan sa mga gawaing para sa ikabubuti ng lahat. Patuloy tayong magsisikap tungo sa isang payapa, malaya at maunlad na bagong Pilipinas. Ngayon ay ating pinagdiriwang ang ika-162 anibersaryo ng pagsilang ni Gat Andres Bonifacio, isa sa mga dakilang bayani ng ating kasaysayan. Nagpaalab sa ating pagkakaisang damdamin o nagkakaisang damdamin at nagmulat sa ating mga mata upang labanan ang mga pang-aapi sa mga Pilipino. Sa panahong puno ng hamon, binigyang sigla niya ang sambayanan upang tumindig para sa kalayaan at tumutol sa kawalang katarungan na nagpapahirap sa ating lipunan. Bagamat higit isang siglo na ang nakalipas, patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa bawat isa sa atin at pinagniningas rin ng kanyang mga alaala ang ating determinasyon, pangalagaan ang kasarinlang kanyang pinaglaban noon at ating pinahahalagahan ngayon. Nakita ninyo yung mensahe ng ating Pangulo sa Bonifacio Day. Malayo sa mensahe po ni Sara at hindi po suhay sa kanyang ginagawa. Consistent po siya sa kanyang mga aksyon, ang kanyang mga sinasabi. Ang kanyang paninindigan ay akma sa kanyang mga ginagawa. Yung sinasabing pinaglabang kasarinlan, yon din mga kababayan ang pinaglalaban ngayon ng ating Pangulo. Lalo't dito po sa interes ng China sa West Philippine Sea. Naninindigan yung ating Pangulong Bongbong. Hindi katulad po ng mga Duterte, ni Sara Duterte. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Di ba po? Sasabi ng ating Pangulo, sa kabila ng bigat ng kanyang mga pasanin sa buhay, pinagyaman niya ang kanyang kaisipan, lalo na sa mga usapin ukol sa pagkapantay-pantay, na siya namang humubog sa kanya upang maging isang reformista. Dahil sa lumalalang kalagayan ng bansa noon, itinatag niya ang kataas-taasang kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan, na nagsilbing gabay sa taong bayan tungo sa pagkamit ng ganap na soberenya. Mula sa kanyang payak na pinagmulan hanggang sa kanyang pagkahirang bilang supremo, pinamalas ni Bonifacio na ang tunay na kabayanihan ay nagmumula sa puso, sa tapang, sa dalisay na hangarin at sa wagas na pag-ibig para sa bayan. Tulad ni Gat Andres, pangalagaan natin ang ating dangal at na manatiling pospos ng kadakilaan sa mga gawain para sa ikabubuti ng lahat. Buong lugod nating isapuso ang tungkuling wala nang hihigit pa sa pag-ibig sa ating inang bayan. Nawa ay magsilbing tanglaw sa ating paglalakbay ang mga aral na isinulong niya. May pag-asa sa ating patuloy na pagsisikap tungo sa isang payapa, malaya at maunlad na bagong Pilipinas. Isang makabuluhang pagdiriwang sa ating lahat, sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakita ninyo? Malinaw
malalim, may sinseridad at kanyang ginagawa. Kung ano ang kanyang mensahe, consistent sa kanyang mga aksyon. Kung ano yung kanyang pananalita, consistent sa kanyang mga ginagawa. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang patunay? Ipakita ko po sa inyo. Yan ang ating Pangulo. Oh. Galing siya doon po sa sa mga IP communities sa Zamboanga. Oh. Hindi po pinapansin ng ating Pangulo yung mga panglalait, paninira sa kanya. Diretso lang siya sa pagserbisyo sa ating mga kababayan. Tulad ni Gat Andres Bonifacio. Nandyan ang kanyang pagmamahal sa mga ordinary Filipinos, sa mga sinaunang lahi ng ating mga Pilipino. Mga badyaw, mga kababayan, pinuntahan niya, IP, Indigenous Community. Yan sila. Kasi po, ang gawain ng mga badyaw, pag December, kung saan-saan sila pumupuntang mga lungsod, hanggang dito sa Legazpi. Ngayong December po, yung mga naunang badyaw na pumunta rito, nandito sila. Pero hindi na po nadagdagan. Punta sa Metro Manila, sa Cebu, kung saan-saan. Nakikipasko yung mga badyaw. Yung ginawa ng ating Pangulo, siya na mismo ang pumunta doon para dalhin ang serbisyo. Para sa kanila. Hindi lang po ito mga ayuda. Mga kababayan na magbigay ng mga pagkain, pati po serbisyo, other services ng ating gobyerno. Yan bilang suporta sa kabuhayan ng mga mangingisdang sama badyaw, namahagi si Pangulong Marcos ng mga bangka kasama ng mga kagamitan sa mga miyembro ng Maasin Fisherfolk Association sa baybayin ng Sinunok, Zamboanga City. Kilala ang sama badyaw sa pangingisda at pamumuhay sa dagat. Kaya layo ng programang handog ng Pangulo na palakasin ang kanilang kakayahan at dagdagan ang kita ng komunidad. Para hindi na lang umasa sa panghingi yung mga badyaw. Sabi nga, do not give them fish, but teach them how to fish. Yan ang prinsipyo na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi, pag laging bigay na lang ng bigay, baka mamihasa. Umasa na lang sa bigay. At mali yung tinuturo natin. So, importanteng turuan sila sa paghanap buhay. As we teach them how to fish, we are feeding them for life. As you give them fish, you are just feeding them for a day. Diba po? Kasi yung binigay mo, madali lang maubos mga kababayan. Pero pag tinuruan mo siya, maghanap buhay, hindi mo siya tinuturuan ng mendicancy. Tinuturuan mo siya na tumindig sa sariling paa. Ganon ang polisiya na ginagawa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto niyang baguhin ang nakasanayan ng mga badyaw. Gusto niyang turuan sila kung paano ang maghanap buhay ng marangal, ang pagpapagal. Yan community siya ng badyaw. Di ba? Ito siya, mga kababayan. Talagang yung pagmamahal ni Gat Andres Bonifacio sa mga maralita, sa mga ordinary people, yon ang ginagawa sinasabuhay ng ating Pangulo. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Bago ho magsimula, palakpan ho ulit natin ang ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. Of course, kasama ho natin ang ating mga lokal na opisyales, ang inyong Mayor Olaso, Congresswoman Katay at 10 ng kanilang mga kasama sa lokal na pamalaan. Mga kasama, nandito ho ang ating Pangulo kasi personal niyang gustong mabisita ang komunidad ng ating mga sama badyaw. At napaka-importante ng mga sama badyaw sa ating Pangulo. Palagay ko, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lang ang nakakadayo sa inyong komunidad sa lahat ng mga naging presidente. Kakaiba yung ating Pangulo. So hindi ko na ho papatagalin pa. Muli, ang ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. Pati mga indigenous people, mga badyaw. Noong una, yung mga Aita sa Pampanga, Zambales. Pinuntahan din niya po. At nandito po ang ating mga opisyal, yung mayor natin, makasasayaw daw siya parang TikTok. Pinasasaya niya yung ating mga kababayan. Andan si Kong Suwa, lahat ng mga iba't ibang opisyalis ng bayan, ng barangay,
nandito po tayo. At nandito lang naman po ako. Ang sadya ko rito, Ibang level po ang delivery ng serbisyo ang pagbigay ng ating tulong Pangulo sa ating ating tinatawag mga unang Pilipino, ang ating mga IP community dito sa South. Pantay-pantay ang pagtrato niya. Kaya nandito kami. Pati mga IPs. Kita ninyo. Parang hindi na IP. Mga modern Filipinos na. Ang gobyerno ay nag-aantay lang na kayo ang lumapit. Hindi naman namin nasiservisan kayo lahat. Hindi namin kayo natutulungan lahat. Kaya ang ginawa namin, kami na lang ang pupunta. Ang gobyerno ang pupunta sa inyo para makapag-register kayo. Bagong Bonifacio ang ating Pangulo. Yung para magkaroon kayo ng ID, nandiyan po yung PhilHealth. Yung PhilHealth po, yung health Walang insurance. pagkukunwari. Ito, importante po ito. Dahil lahat po ng Pilipino ay miyembro ng PhilHealth. Kahit wala kang ginawa, basta pinanak Pati PhilHealth pala. kasama ka sa PhilHealth. Ngunit, kailangan magrehistro. Importante ang magrehistro para alam namin kung nasaan kayo, kung ano yung kailangan ninyo, at mabigyan kayo ng ID. Kapag hawak na ninyo yung ID na yan, kapag kayo ay pumunta, meron kayong karamdaman, nasugatan kayo, nabalian kayo, o may ubo, o whatever, pupunta kayo sa aming Bukas Center. Yung Bukas Center, yun yung parang clinic. Yung mga pwedeng ayusin na mabilis, ayusin nila. Sasabihin kung tatahi lang yung o i-reset yung buto, o bibigyan kayo ng gamot. Kung pwede nang umuwi, tapos naman, uuwi na po kayo. Kung kailangan pa ninyo magpatingin, kailangan kayo ma-ospital, pwede kayong pupunta sa government hospital. At dinamihan po namin, dinakihan na namin ang benepisyo. Malaki-laki na ang benepisyo na binibigay ngayon ng PhilHealth. More or less, kapag yung pangkaraniwan, yung ordinary lang na sakit, ay libre na. Ang gobyerno na ang magbabayad. Kaya baka nakikita ninyo, meron kaming tinatawag na zero balance billing. Ibig sabihin, pagpunta nyo sa ospital, zero ang balanse ninyo. Wala kayong babayaran. Basta't pipirma na lang kayo, basta't gumaling na kayo, pipirma na lang kayo, pwede na kayong umuwi. Kaya napakahalaga po para sa ating mga kababayan yan at napakalaking bagay po na tulong para sa lagi naming iniintindi at inaalala ang inyong kalagayan, ang inyong kalusugan. Kaya yun ang para sa akin, yun ang pinaka-importante sa lahat. Kaya po nandito lahat ito, nandito po ang DSWD, nandito po pati agrarian reform para ayusin yung mga titulo ng mga lupa. Kita ninyo? Hindi yan nagawa ng mga previous administrations. Andyan ang DOH. Libre na. Clinic tayo dito. Wala nang babayaran po. Binayaran na ng gobyerno. Yung programa ng walang gutom. Yung po para sila magtrabaho na. Dahil ang pangarap sa pagbungkal ng lupa, pagtatanim. Na ako magpresidente, wala nang gutom na Pilipino. Yan ang objective ng ating Pangulo. Walang gutom na Filipino. Pero tulong-tulong tayo. Kaya meron po tayong meron po tayo ganyan, may program tayo walang gutom. At meron pa rin hindi lamang yung food supply kung paano yung tama ang pagkain para maging malakas nutrisyon ang katawan. At yung isang napakahalaga na baka hindi nyo po napupuna, yan pong e-gov app na aming linagay. Kailangan po matuto kayo dahil ito po ay app. Pati technology, modern technology, tinuturuan yung mga IPs hindi na kayo pupunta sa para hindi sila left behind. Hindi sila maiwan po sa technology. Meron kayong koneksyon na pwede nyo nang gamitin. Yung kita ninyo? App, pag ginamit ninyo yan, lahat ng serbisyo ng gobyerno, lahat ng departamento ng gobyerno, kaya ninyong puntahan, kaya ninyong kausapin. Kahit na at hindi napipila kasi may e-gov na. Imbis na yung mga papeles, mga dokumento na dati, pabalik-balik kayo, 3 oras kayo nag-aantay sa pila. Tapos sasabihin sa'yo, pagka napirman, sasabihin, kulang pa kayo ng 3 pirma, kailangan pa kayo pumunta rito, tapos kailangan pa pumunta. Sa bahay na lang, pwede gawin, online. Nasa e-gov app na lahat yan. Kaya malaking pagginhawa para yung mga iba sa inyo na hindi techie, kayang-kaya ng mga anak ninyo yung magpaturo. Paturo na lang.
Madali lang naman po gamitin. Pero para hindi na kayo bumabiyahe sa malaking sa lungsod, hindi na kayo kailangan pumunta sa city, hindi na kayo kailangan pumunta sa poblasyon, gawin na lang ninyo sa sarili ninyong mga tahanan. Grabe pong Yan kaginawaan. Marami po tayong serbisyo na ibinibigay, basta't patuloy lang po at titiyakin po namin na hindi po, lalo na kagaya ng ating mga kababayan na medyo malayo ang tirahan, ay nitiyak namin na kahit papano maabot natin ang lahat ng ating mga kababayan. Kahit mabuti naman, magandang ugnayan natin sa ating mga local government. Hindi po namin kayang gawin to kung walang local government. Kaya lang namin siguro hanggang probinsya, hanggang syudad. Pero para dun sa mga malalayo na mga sityo, mahirapan siguro kami, hindi ganun karami ang tao. Kaya umaasa kami sa LGU. At masasabi ko naman, napakagandang ugnayan ng LGU at saka ng national government. So patuloy lang po, wag po kayong nagdadalawang isip kung may kailangan kayo. Kung may tanong kayo, magtanong po kayo. Kaya sila nandito. Upang Kita ninyo? Kayo, upang napakabuti ng ating Pangulo para pagsalita nila ng masasama. Tapos gusto nilang tanggalin. Lagi ko sinasabi kasi maraming nagte-thank you. Huwag na kayo mag-thank you. Para ito yung trabaho diba? namin. Ito lang talagang dapat namin. Narinig niyo yan sa ibang mga presidente, lalo kay Digong. Ang bibig lahat lang pagmumura. Hindi namin titigil. Hanggat may Napakabuti ng puso ng ating Pangulo. Maraming salamat. Magandang maga sa inyo. Ito mga rallies po nila na gustong panagutin yung ating Pangulo. Anong papanagutin ninyo? Si Sara siguro. Panagutin ninyo. Papag-resignin ninyo. Baseless po ang mga panawagan na panagutin yung ating Pangulo. Na siya mismo ang humahabol sa mga kurakot at ang serbisyo mga kababayan na binibigay niya sa ating mga kababayan, ginagampanan niya ng mahusay. Pagkatapos itong mga nagrarally ngayon, lahat lang kayo daldal, pamimirwisyo. Yung ating mga pulis, pinagod pa ninyo mga kababayan. Imagine ang gastos at pagod na tinatamasa ng mga pulis para lang i-maintain ang peace in order sa mga ginagawa ninyong mga pagrarally. Imbes na yung energy ninyo, panahon ninyo nakatuon sa pagtulong po sa ating bansa, pagtulong sa ating Pangulo para umunlad ng mabilis yung ating bansa. Nandyan kayo na mimirwisyo. Anong contribution ninyo other than magdaldal kayo na magdaldal? Mag-rally kayo ng mag-rally? Ito sila ngayon, mga kababayan. Yan Wala man silang contribution, kundi mag-rally na mag-rally. Pero pinapabayaan sila ng ating Pangulo. Binigyan sila ng freedom na mag-express ng kanilang indignation sa korupsyon. Pero yung sinasabi nilang korupsyon na nangyayari, ang ating Pangulo mismo ang nangunguna sa paglaban. So, baseless ang kanilang mga aksyon, mga kababayan. Ikulong na talaga po. May mga nakakulong na ngayon. Diba? Noong panahon, wala. Lahat sila nasa labas. Pero ang promise ng ating Pangulo, maraming makukulong before Christmas. Ngayon may 9 na pong nakakulong at tinahunting na po yung iba na mga nakasuhan. Ito. Ang bansa natin, Pilipinas, kailangan magtulungan talaga. Tumulong kayo sa ating Pangulo. Pero ang ginagawa ninyo, hindi man pagtulong sa ating Pangulo. Dinadasal natin sa namimirwisyo kayo Creed yung whatever we have done and failed to do. Lahat lang kayo daldal is a sin. We cannot just turn a blind eye and deaf ear at tumahimik lang kasi komportable. Dapat hindi. Dapat lahat. Nakikisakay lang kayo. Ginagawa na po ng ating presidente ang pagpasagot, pagpanagot sa mga kurakot. Ako, I believe in 2 or more gathered in prayer at iisa ang goal for God's glory and for our country, Philippines. Isa lang ang kung hindi sa ating Pangulo, wala kayong issue sa flood control. Kailangan magtulungan talaga. Paano ninyo nalaman ang bilyon-bilyon na anomalya sa flood control kung hindi in-expose ng ating Pangulong Bongbong? Di ba po?
Ito sila, mga kababayan. Saan ba to? Papuntang Luneta. Yan, mga grupo, mga kababayan. Hindi man kayo, di na pinagbabawalan ng ating gobyerno. Bastang peaceful lang. Di ba? Nire-respeto po ang inyong freedom. Freedom of expression. Yung right to assembly. Kinukulong na po. Siyam na po ang nakakulong. Never in the history, mga kababayan, ng ating bansa na ginawa ang ganitong magnitude ng paglaban sa korupsyon. Ang flood control, corruption sa public works, sa flood control, mga kababayan, dekada na nangyayari, mga kababayan. Daming flood control corruption. Dekada na po. Lalo na yung previous administration. Pero walang nagpaimbestiga. Tulad na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. You see? Pagkatapos, ang sigaw ninyo, Marcos panagutin. That is unfair. Yung mga pinagsasabi po ninyo. Tama po, mga kababayan. Huwag tayong pauto po sa kanila. So, yun man lang po yung ating, short video ngayon. Pakiusap natin sa ating mga Marcos, loyalist, yung ating mga followers dito sa ating video, sa ating channel. Share ninyo po sa inyong mga kakilala, kaibigan yung video ito para sila po ay ma-inform ng tama. Hindi sila mabiktima ng mga black propaganda, ng mga paninira laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So itong ating programa, mga kababayan, natin sa inyo nitong napakagandang product. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley from Australia po. Yung mga gusto po na try nito at magnegosyo, mag-message na lang po kayo sa akin, Dante Maravillas. So lagi nating tatandaan, mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.